Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa bayan ng Sagad, may isang gubat na tinatawag na gubat ng dilim. Walang sino mang nangangahas pumasok dito, kahit ang mga pinakamatatapang na mangangaso. Ayon sa matatanda, sa kalagitnaan ng gubat ay may isang nilalang na ginising ng kasakiman ng tao. Isang higanteng walang mata, may balat na parang uling, at bibig na kasinlaki ng balon. Ang nilalang na ito ay kilala sa iilang alamat bilang si Madanges, ang kumakain ng mga tao at alagang hayop. Tahimik itong naninirahan sa gitna ng gubat, ngunit kapag may tumawid sa kanyang teritoryo, naghihintay lamang ito sa dilim upang lunukan ang sino mang humakbang sa kanyang lupa. Isang araw, napansin ng mga taga-baryo na nawawala ang kanilang mga alagang hayop. Una ay mga manok, pagkatapos mga kambing, hanggang sa maging ang mga aso't pusa. Hindi nagtagal, may mga tao na ring hindi na bumalik mula sa pangangahoy sa gubat. Unay si Mang Tulyo, isang matandang naglalakaw ng uling. Sumunod si Aling Rosa, na naghanap lamang ng halamang gamot. Ang mga naiwan nilang gamit ay natagpuan sa gilid ng gubat, may bahid ng putik at bakas ng malalaking paa na parang pang-elepante, pero mas marami ang daliri. Isang batang 12 taong gulang si Lino, ulila na sa magulang at nakatira sa kanyang lola Minang. Isang gabi, nawala ang alaga niyang aso, si Taba. Mahal na mahal niya ito, at hindi siya mapakali. Bagaman pinagbawalan ng kanyang lola, pinasok niya ang gubat ng dilim dala ang lampara at kutsilyong pangkusina. Habang papalalim siya sa gubat, napansin ni Lino na tila bumibigat ang hangin. Ang mga puno ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga uwak ay tahimik, at ang lupa ay basa kahit hindi naman umuulan. Hanggang sa may naamoy siyang masangsang, parang nabubulok na karne. Doon niya nakita ang isang guwang sa lupa, na may mga buto ng hayop, at tao. Doon, narinig ni Lino ang pagkakaluskos, na sinundan ng malalim na paghinga na parang galing sa ilalim ng lupa. Unti-unting umaangat ang lupa, umuuga ang paligid, hanggang sa sumulpat mula sa ilalim ng lupa si Madanges, isang higanteng walang mata, pero nakangisi, at ang dila ay singhaba ng puno ng niyog. Naaamoy kita, bulong nito, habang ang lupa ay tila lumalambot sa ilalim ng mga paa ni Lino. Tumakbo si Lino, halos mahulog sa takot. Ngunit nahulog ang kanyang lampara, at biglang nagdilim ang paligid. Wala siyang makitang daan. Nakita niya ang isang punong may ukit, ang tanda na malapit na siya sa labasan, ngunit may anino na hamarang. Sa huling sandali, naalala ni Lino ang sinasabi ng kanyang lola. Ang nilalang na nabuhay sa dilim, sa liwanag lang matatalo. Ginamit niya ang kahuli-hulihang posporo mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Hindi sapat ang liwanag nito para makita ang paligid, pero sapat para sa sunog. Nakita niya ang mga tuyong dahon at damo sa paligid. Mabilis niyang sinindihan ang mga ito. Nagliyab ang paligid, at ang apoy ay lumawak. Sumigaw si Madanges, nasunog ang kanyang balat na parang pinirito sa mantika. Sa kanyang huling hininga, sumambulat ito sa apoy at lumulong sa sarili, unti-unting lumulubog sa lupang pinagmulan. Nakatakbo si Lino palabas ng gubat, halos wala ng malay. Pagkagising niya sa tabi ng ilog, nasa tabi niya si Taba, buhay at ligtas. Nang umuwi siya, nagalak ang buong baryo. Mula noon, tinabunan nila ang gubat ng dilim at binantayan itong mabuti. Ngunit gabi-gabi, kapag tumahimik ang lahat, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang mababang boses na bumubulong mula sa ilalim ng lupa. May utang pa kayo sa akin. Natutulog ka na ba? Baka naririnig mo rin ang boses sa ilalim ng iyong kama. Huwag mong tingnan. Baka si Madanges yan.